Ayan na, live. Naka-live na kayo. So, magandang araw po sa inyong lahat mga kapalagisa, mga ka-BBM. Yan, welcome po sa aming third episode ng Salamat BBM Podcast. So, etong podcast namin na to, inulit ko, yung pag-aating ng mga magandang proyekto at trabaho ng ating Pangulo. Pero bagong lahat, hayaan niyo po na kami magpakilala kasi may kasama ko rito dalawang buwa ko na dami. Mukha pala si Palarista ng Palarista TV at kasama ko si Ako naman si Ka-Coffee, sa mga Ka-Coffee na nakatulong sa atin. Magandang hapon po sa inyo. Salamat PBBM Podcast. Galitin na natin ito. Every Wednesday po, alas 6. Make sure na kayo nakapalo sa Salamat PBBM Podcast yung page natin sa Facebook. And pwede kayo mag-comment, i-share nyo na rin po ito para marami po tayo makabot ng mga netizens at malaman nila yung mga programa ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Napakaraming magagandang programa ang ating pag-uusapan dito sa Salamat PBBM Podcast. Sir. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM, no? Bago po ang lahat, habang maaga pa lang po ang ating podcast, pakishare lang po ang aming podcast para mas maraming netizens po ang makapanood sa amin at maliwanagan, malaman, maintindihan ang mga proyekto ng ating kasulukuyang Pangulo Bongbong Marcos. So, samahan niyo po kami from 6 o'clock to 7:30 ngayon po. So yun na nga po mga kababayan, mga kapalagista. Yan. Kailangan nyo yung dalawang kasama, di ba? Habang patagal ng patagal, di ba? Papogi kami ng papogi. Dahil yan sa regalo sa atin ng Panginoon. At hindi dahil sa camera yan, ha? Parang kasi mangot ka na siya. Natural. Parang kasi mangot, parang hindi matanggap yung sabi ko eh. 30 million. So yung magandang araw po sa inyo lahat, maganda po pag-uusapan natin ngayon. Ha? Huwag na natin patagalin kasi excited na yung mga kababayan natin. Pero, kailangan muna natin batiin yung mga viewers natin at ipaalala sa inyo na please follow itong podcast namin at pakishare po itong podcast para marami tayong mga kababayan na makatira ng tamang informasyon at hindi maligaw sa fake news. So yan, umpisa na natin dito sa napakagandang balita na si Secretary Gibo. Grabe. Alam mo ba, pinapinig niya buong mundo. Hindi lang yung Singaporean, ha? Hindi lang yung Singapore, buong mundo. O dahil ito sa nangyari na may conference diyan sa Shangri-La, Singapore, na dinaluhan ng mga defense minister at ng mga chief of staff ng bawat bansa sa buong mundo. At syempre, ang nagpunta diyan, si Secretary Di Bolchidoro, pati si General Browner. At ngayon, meron nangyari diyan sa Chinese na official na nagtanong kay Secretary Gibo ng alanganing mga tanong. Nasa ulo. O tanong pa na parang nag-uudyok ng pang-aasar. O ito, may video ba tayo dyan? Ang pasikot na operator? Pakita natin sa mga viewers natin para makita nila tinutukoy natin. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions.
why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. So yan, mga ka-BBM, Very strong statement, ha? mga partner, grabe. Doon ko makikita, prank ka. Magsalita si Secretary Gibo. Wala na pala yung ko. Oo, di ba? Doon, ngayon ko lang nalaman na una pala mga mabulang pala kaya nila na China. Sinasabi, para lang sa mga values na nila. Kilala una, naging base militar na. Di ba? Kami media. Oo, Kami grabe. media. Ano bago pa yung part na yun ng conference, just a press call. So opening statement pa, opening statement pa rin Secretary Gibo Chidoro. Binira na yung China. Kasi supposedly, defense forum yan eh. Dapat mga secretaries naman yung defense aparatus din siya. Itong China, hindi na nagpadala. Ito, gusto nyo magkaroon ng dialogue, gusto nyo magkaroon ng pag-uusap, tapos hindi kayo nagpadala ng representatives. Alam mo bakit? Dahil yan, iniiwasan nila yung ginawa nila kay Gibo. Siyempre, pag tinanong yung mga Chinese na official nila, hindi marunong mag-English, papahiya lang. Para sa akin, more than the trust issue between the Philippines and China, Secretary Gibo Chidoro captured or relayed to the whole world the very essence of President Bongbong Marcos' foreign policy, which is we will not yield an inch of our territory. No? We are willing to talk and exhaust all diplomatic avenues, no, to resolve or to settle this dispute with China. No? But we will not be bullied. We will not be intimidated, even if China, no, has a vast financial and military resources, which at an instant, no, kayang pitigin ang Pilipinas. No? Parang sinasabi ni Gibo Chidoro, we are Filipinos, a proud and dignified people. Kaya hindi nyo kami pwede basta-basta binubuli o tinatakot. Isa rin partner sa siya. West Philippines. Isa sa pinaka tumatak sa akin doon sa sinabi ni Gibo Chidoro na and China kailangan ng trust building na kailangan nila ay tingin nila kasi dyan sila nagpupuno kasi halimbawa kayo maganda yung pag-uusap natin diplomatic relations tayo pero it doesn't reflect sa nangyayari sa ground. Nagkakaroon ng pagsunod sa mga vessels natin, water carrying, hindi naman sa beses nangyayari yan. So kung gusto nyo talaga nangyayari mo, maging sincere kayo. Kasi ito yung ginagawa natin, pero iba yung ginagawa nito. No? Kaso nga, paano nga magkakaroon ng dialogue kung sa ganyan ay iiwas sila? Diba? Kasi kung nagulo nga naman yung official ng mga China na yun, mga Chinese na yun, Yung hindi sound talaga hindi, maiiwasan. ano, Natanong sila ng sensitive ng mga tanong nila gaya ng ganyan. Totoo. At least ka prepared. At alam naman ang buong mundo kung kanino yan, kaya nga pwede lang pakadala si Secretary mo. Walang Bida-bida doon si Secretary, nakita niyo yung iyawan ng mga tao, hindi naman sa palakpak. Kaya yung nagtanong, medyo napahiya. Totoo. Kasunod doon, may mga media personnel pa eh. Kasi Oo. yun yung pinapakalat nila sa WeChat. Sa China kasi kumalat yan sa WeChat na parang ang argument nitong Chinese reporters, umiilag daw sa pag-answer ng questions ng media. Ah. Itong si General Browner naman. Pero sabi ni Secretary Gibo Chidoro, hindi umiilag. Kinawayan ko pa nga yung iba dyan eh. Sinabihan ko, mga MSS yan, mga yan eh. Parang inaasar na lang rin Oo. talaga eh, no? Sa Tagalog. Dito mga kabibi, mga kapartner, sa pinakitang husay at tapang ni Secretary Gibo Chidoro,
merong mga kababayan natin ang talagang bumilib sa kanya ng husto. At kung titingnan niyo yung mga comment section dun sa video na yon, may mga nagsasabi na pwede siyang maging contender sa 2028. Anong masasabi niyo dyan, Ako, partner? after ko makita yung interview talaga, yung video, isa sa pumasok sa isip ko talaga. No? We have a viable presidential in 2028. No? Dahil actually may history naman si Secretary Guibo dahil tumakbo siya noong 2010. At he ran a very decent campaign, di ba? Hindi naninira katulad ni BBM, no? Tapos etong pinakita niya, palagay ko, kung makikita lang na mas maraming Filipinos yung kanyang interview at marami pang ganitong pagkakataon na mapapakita niya ang kanyang galing at tapang, palagay ko we have a strong contender for 2020. Kasi pagdating ng 2028 elections, isa dapat sa tingnan ng mga botante, yung magpuprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Puprotektahan yung Pilipinas at yun nga sinasabi ng ating presidente, not a single inch ang isusurrender sa kahit na anong teritoryo. Oh. At si Gibo Teodoro, ipinakita niya yan, ipaglalaban namin ng Pilipinas, malinaw, nasa UNCLOS yan, may arbitral ruling dyan, sa amin yan. Hindi ka na mahirapan, ididepensa mo na lang yan eh. Tsaka, Kaya importante rin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit, no, sa 46 ASEAN Summit, na kailangan magkaroon muna ng code of conduct, no? Para yun ang susundin ng mga stakeholders sa West Philippine Sea. Ang problema, may hindi sumusunod. Yun nga ang problema. Dahil nga, because of that, hindi sumusunod, nagkakaroon tuloy ng trust issue. Oo. Hindi natin mapangahawakan ang mga sinasabi ng China. so kaya etong si Secretary Gibo, itong statement niya na to, talagang nakilala siya ng mga Pilipino kung gaano siya kahusay. Sa mga hindi nakakaalam, abogado yan, top 1 po yan sa bar exam. Notcher. Ganun yan katindi si Secretary Gibo Teodoro. Oo. Very sharp, tatahimik lang, pero di kalibre. Kaya abangan na lamang natin yung mga susunod na pangyayari dito kay Secretary Gibo sa pagtatanggol niya sa West Philippine Sa Sea. mga fans and supporters ni Secretary Guibo Teodoro Oo. na gusto siya maging presidente mo, ang nabuhayan ng loob. Oo. Sa dami nang nag-react doon sa aking post tungkol sa kanya, marami kasi talagang supporter siya noong 2010, no? Kung di ako nagkamali, Isa na ako dyan, pangatlo siya ron no? Pangatlo siya sa I'm not so sure. Pangatlo, Pero Pangatlo or pang-apat. naging Medyo maganda mababa. naman ang performance niya considering na talagang from local congressional position, no? And of course, naging D&D secretary naman siya. Tapos, presidente tinakbuhan niya. Oo. Kaya medyo, Acceptable naman yung resulta. So mga partner, puntahan na natin itong isang napakagandang good news talaga nung linggo. Ay, alam ko yan. Grabe. Nandun kayo ah. Grabe. Hindi ako makapaniwala sa naging acceptance ng mga tao sa First Family. totoo yan. Eto kasi yung next na pag-uusapan natin yung pamilya 1+3. Yan, sa mga hindi marunong mag-mathematic dyan, madaling-madali lang to 1+3. Sa MRT, kapag pamilya kayo 4, isa lang ticket babayaran nyo. Yung 3, libre na. Tuwing linggo. Tuwing linggo po ito. Pero ka-BBM, hindi lang pa family to I think kahit magkakaibigan Pagkakaibigan. Ito, para mas maunawaan ng mga kababayan natin, merong video ang ready yung operator natin na nagsasalita pa ngayon. Ito, operator, pasok mo yung video natin. +3 ang pwedeng sumakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mapasigil natin ang pagkakataon ng ating mga pamilya. Ano naman, mabigyan natin ang pagkakataon ng ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo. Kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter. At madalas nating marinig, wala na kaming oras para sa pamilya. Pagdating namin, tulog na lahat. Aalis kami, tulog pa. Kaya naman, sinasabi namin, bigyan natin ng chance naman na magsama. Na hindi additional, hindi may dagdag na pagbayad. Para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung ating program na 1+3. So yun, mga ka-BBM. Nakita natin dyan, noong linggo kasi nandun kami mismo, nakita natin, pagbaba ni PBBM sa MRT, Diyos ko po, nagkagulo yung mga tao. Talagang dinumog siya. Lahat ng tao gusto makapagpa-picture, makalapit, makayakap. Sumisigaw. Talagang sabik, doon to talaga nakita na sabik yung mga Pilipino kay PBBM. Actually, parang kampanya pa rin. BBM. Ikaw, di ba? Oo. Sa harap-harapan mo, niyakap si Kitang-kita BBM. ko, imbis na makakuha nga ako ng magandang shots.
Wala akong makuha kundi nasa likod dahil At nga saka marami na surprise. dinudumog talaga Ah. ng mga tao. Marami na Oo. surprise. Imagine mo, halimbawa Sunday, regular day ba, di ba? Makikita mo yung first family. Parang it's an honor, it's a privilege na Imbes makita na mo yung first family. nagpapahinga, di ba? Rockstar pa rin natin, Pangulo. Imbes na nagpapahinga si PBBM noong linggo. Ayun. At maganda yung message. Yung, Oo, yung nagpunta regalo. pa. Kinasinayaan yung proyekto sa MRT. Ito parang tinutupad lang naman din ni BBM yung kanyang pangako na yung na-interview siya ni Katonying, no? Ah. Na dapat maramdaman ng taong bayan yung ginagawa ng gobyerno. Ito is a classic example na talagang gumagawa na ng paraan para maramdaman ng taong bayan ang mga proyekto ng gobyerno na makakapagbigay ng kahit konti tulong sa ating mamamayan. I-address ko lang din yung mga criticism na lagi nila sinasabi, yan si PBBM, ningas kugon lang yan eh. Una, sa bigas. Yung 20 pesos per kilo ng bigas ngayon lang yan eh. Pero sabi ng presidente, watch me, sustain it. Ito din, itong Pamilya Pass Promo 1+3, sinabi niya na rin yan, tinitiyak niya hanggang sa huling linggo ng 2028. So yung mga nagsasabi na ningas kugon, pasensya muna kayo. Tiniyak na ng presidente yan, hanggang 2028 na yan. Unless itigil or maganda sana, si susunod na administrasyon, ay ipagpatuloy na rin yan. Kasi para sa mga kababayan din natin. Alam niyo mga kapartner, bakit kaya hindi naisip ng iba yan? Bakit si PBBM pa nakaisip niyan? Ang tagal-tagal na ng MRT. Di ba? Totoo. Ibig sabihin kasi talaga niyan, palibasa kasi pamilya ni BBM, buo. Hindi hiwa-hiwalay gaya nung mga iba. Pero mga ka-BBM, no, kailangan nyo lang malaman din, lalo na ating mga tagapanood, ang ating netizens, ang ating mga viewers, na ang present MRT, LRT, subsidized ng gobyerno. No? Kung tutusin, araw-araw na ginawa ng Diyos, ay natutulungan sila ng gobyerno dahil at least 140 pesos, 143 ata ang exact, ang subsidy ng gobyerno sa bawat mananakay ng MRT, LRT. No? So, hindi alam ng tao yan. Yun ang Kasi dapat. kung babayaran mo talaga ang MRT, LRT ng tamang presyo, aabot ata, kung di ako nagkakamali, ng 190 plus. Halimbawa na lang, No? ang pamasahe mo is 20 pesos. May subsidy yun. Halimbawa, subsidy yun ha. Kapag walang subsidy, plus 140. Papatak na 160, 170. 160. Ang totoong Babayaran nyo. Babayaran nyo kung So, walang subsidy ang gobyerno. Sa mga kababayan natin na hindi nakakaalam yan ha, inuulit ko, yung araw-araw na sakay natin sa MRT, LRT is subsidized po yan ng gobyerno. Kung yung binabayaran nyo na pamasahe, halimbawa 50 pesos, plus 140 pesos sana yan kung hindi sinasubsidize ng gobyerno. The same way doon sa bigas. Kasi yung bigas, binabash nila, bakit isa-subsidize mo para maging 20 pesos. The same way nang ginagawa sa MRT at sa LRT. Kasi ginawa rin niya ng taong bayan, di ba? Kaya nga may gobyerno para tulungan yung taong bayan. Saka talaga immediate na nararamdaman ng taong bayan. Yung mga ganyang proyekto. Sabi nga ng mga basher, bakit kailangan i-subsidize? Kaysa naman, di ba? Kaysa naman kurakutin. Kaysa ibulsa. Mas okay nang maramdaman ng taong bayan. Diretso. Yung pera ng gobyerno is nararamdaman ng bulsa nila, nung bituka nila. Kaysa naman nga, hindi mo maramdaman, mas mahirap po yun. Di ba? Siguro, hindi natin masisi yung mga kababayan natin. Naninibago sa panunungkulan ni PBBM, naninibago na napakaraming proyekto na talagang nararamdaman ng Pilipino. Tama. Di ba? Ay, marami nagko-comments. Sige, basahin natin yung comment. Sige, basa tayo ng isang comment operator. Ayan. Sige, kay Dory Manuel De Leon. Ayan, God bless sa inyong tatlo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay talaga ang bagong Pilipinas. Marami tayong i-expect sa kinabukasan ng Pilipinas under this administration. Maraming pagbabago. Slowly but surely mararamdaman natin yan. Ito, sabi ni Maria Estrella, I wish makita ko sila sa personal someday. God bless. Nako. Baka ma-disappoint po kayo. First family tinutukoy yata. First family, hindi tayo. First family. Baka si bago tuloy sa Alex. Ano po, punta kayo ng bandang September or December. Yeah, baka sakaling makita nyo ang first family. Basayam. Mas madali. Okay, from Cecilia Peña, PBBM lang po nakagawa niyan para makagaan sa bulsa ng mga commuters. Di ba? Tama yung sinabi ko. Ang Tagal tagal na ng MRT, LRT, pero wala nakaisip niyan. Diba kayo kasi ang iniisip? Si Shakira Bacuero, ay continue po sana itong podcast nyo mga idol. Ang galing nyo po mga komentarista. Thank you. Siyempre tuloy-tuloy na to. Kasi importanteng malaman ng taong bayan. So mga kababayan, huwag niyo po kalimutan na please subscribe po at follow at saka share po itong live namin na to. So ito Gusto kong reactionan yung sinabi nung commenter nung huli. Alam niyo po,
kaming tatlo, kasama ng aming mga executive producers, nag-usap talaga kami. No? Dahil medyo lumalayo na kami sa fake news, sa kadebunk ng fake news. Ayaw na po namin ng fake news. Nakaka-stress lang po yan. No? Ang gusto po namin, sa bawat fake news o sa bawat maling information na binibigay ng mga kalaban ng Pangulo, no? Magpapakita po kami ng 3-4 na accomplishments ng Pangulo. Yun po ang ipangtatapat namin. Accomplishments sa kada maling informasyon na binibigay ng mga kalaban ng Pangulo. So ito, sa cameraman natin, i-focus nyo sa akin yung camera. Yan, yan. Ayan, nakikita nyo ha. Blooming na blooming. Yan yung epekto ng hindi na pumapatol sa mga fake news. Diba? Kasi wala nang negative vibes eh. Puro positive. O, di ba? Yan ang epekto. Noon pala, bira ka ng bira. Oo. Saka parang nabawasan yung wrinkles ko. Oo, kaya nga eh. Kaya medyo haggard tayo ng mga nakaraan eh. Kasi bira ng bira. Oo. Pero partner, dito na tayo. So, isa pang magandang trabaho ni PBBM. Nung linggo, galing siya sa MRT. Nung Lunes, grabe, banat ka agad. Banat ka agad sa Taguig. Nagpunta siya sa Taguig para magbigay ng 200 units na bulldozer, backhoe, truck, delivery truck na ibibigay niya sa magsasaka sa buong Pilipinas para magamit. Eto, panoorin niyo po yung video para mas maunawaan niyo po. Operator, pasok. Yan. Kaya pag hinihintay pa natin, nakita ko rin yan eh. Grabe tong ano na to. No? Programa na to. Halos binibigay na ang lahat ng kailangan ng mga magsasaka. Ang gagawin na lang magsasaka, magtanim na lang. Kasi commitment yan ang administrasyon eh. Tulungan talaga yung mga Maging magsasaka. lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. At kapag maayos ang irigasyon, mas malaki ang ani, mas magandang kalidad ang ating mga produkto, mas mataas ang kita ng ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mga sasakyan at gamit nito, may pagkain sa hapag at mas matatag ang sektor ng ating agrikultura. Kayo ang bumubuhay sa sambayan ng Pilipino. Dama at batid po namin ang inyong hirap at sakripisyo. Ika nga, magtanim ay hindi biro. Kahit may mga makinarya, kailangan pa rin ng magsisipag ng kamay at matitibay na puso ng mga magsasaka. Buong puso po ang pasalamat namin sa inyo. At hindi po titigil ang administrasyong ito sa pagpapatupad ng mga programa na makakapagbuti sa anyong mga kinabukasan. Naniniwala ako na sa ating pagkakaisa, matutupad ang ating pangarap na pagkain sa bawat mesa, hanap buhay na sapat sa araw-araw at kinabukasang puno ng pag-asa. Nasa ating mga kamay ang pagkilos para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. So, yun. Yun. Mga kabibe, mga kapartner, yung pinakita pa lang video, yun po ay nangyari sa Taguig nung Lunes. Yun po ay pangatlong beses na yun, kumbaga third tranche. Pangatlong beses na yun. Ang pinamigay doon ay 200 units na backhoe, bulldozer, trucks, pan-deliver truck. Ang halaga po ng lahat na yun ay 799 million. Pero alam nyo ba mga ka-BBM na yung first tranche at saka second tranche kung kailan nangyari? Eto, para alam din ninyo ha, kasi kailangan malaman ninyo yung proyekto na to ni PBBM. Yung first tranche nangyari yan December 2023. Ang binigay nila doon 141 units na excavator Dami. at saka truck. Traktor, yan. 141 units. Ang halaga noon ay 776 million. First tranche yun noong December 2023. Second tranche, August 2024. Last year lang. Ang pinamigay naman nila roon, 148 na trailer trucks at saka mga dumpers. Ang halaga noon ay 782 million pesos. At ito na yung pangatlo. Nung Lunes lang, 200 units na backhoe, bulldozer at saka trucks na pan-deliver at presyo nito ay 799 million. Grabe. Diba? Ito ang nagpapatunay na ang Pangulo natin ay tinutupad ang kanyang mga pangako. No? Saka more than this equipment, no? Yung araw-araw o linggo-linggo o buwan-buwan na pinamimigay ng ating gobyerno sa ating mga magsasaka, like yung mga binhi, pataba, patubig. No? Kumbaga halos lahat binibigay na ng ating gobyerno.
para lang ma-increase ang ating productivity, para matulungan ang ating magsasaka na kumita talaga. Oo. No? At mawala sila sa listahan ng mga naghihirap. Susugan ko, partner, sila sabi mo, na ito ay indikasyon na ang presidente hindi lang dada ng dada. Kasi sige, sasabihin natin, tulungan natin yung magsasaka kasi kailangan natin ihahon yung magsasaka. Ano yung specific programs na ginagawa mo para maiahon sila? Oo. Number one, yan yung mga traktora. Hindi na pwedeng kalabaw, nakadependent lang tayo sa kalabaw na naguhukay. Kailangan natin maging innovative din. I-maximize natin yung mga teknolohiya at yan ang pinoprovide ng gobyerno. Isa ito sa tumatak sa akin pagdating sa agrikultura, hindi talaga pinapabayaan kasi in fact, Department of Agriculture, hinawakan niya kasi ayaw talagang pabayaan yan. Oo. Kasi yan ang bumubuhay sa atin yan nagpapakain sa atin sektor ng agrikultura. Hindi dapat i-disregard yan. Yan yung mga patunay na true to his words, ginagawa ng ating presidente. Oh, kung hindi ako nagkakamali, partner, ito yung presidenteng talagang naka-hands-on sa magsasaka. Totoo yan. Diba? Kasi Actually, tingnan mo, dalawang sektor na talagang tutok si BBM. OFW sa magsasaka. kasi isipin mo yung utang nila 10 billion. Correct. Binayaran, binura ni PBBM yung utang ng mga magsasaka. Yung vlog ko no isang araw, 400,000 utang ng isang magsasaka yun Binayaran ni PBBM yun. Understated ata 10 billion. Kung di ako nagkakamali, may get 50 billion. Ang utang ng lahat ng magsasaka. 50 More than- billion na ba? Yes. Ah, Around 55 billion yung tungkol sa batas na ginawa ng o, Kongreso isipin mo yun para ma-condone na lahat ng utang ng Iba mga pa yung- magsasaka. More than 600 iba pa yung mga farmers yan. titulo Iba pa yung mga na titulo. pinamigay. Oo. Di ba? Ang tanong, bakit kaya niya ginagawa yan? Tsaka ang daming pera, no? Papansin mo, no? Hindi, bakit niya Kasi- ginagawa yan para makatulong lang ba sa magsasaka? Hindi. Yun ang nakikita niyang paraan Richard- para talagang ma-attain natin yung Hindi. rice sufficiency saka food Di security. ba nagkita tayo nila BBM noong linggo? Nakita natin siya. Tinanong ko siya, Oo. BBM, bakit mo tinutulungan masyado yung magsasaka? Binabayaran mo utang nila, binibigyan mo ng mga gamit. Para sabi ni BBM, para magtanim na lang sila magtanim at hindi nila ibenta yung lupa. Para gawin, pabahay. Para gawin subdivision. Okay. In fairness talaga, hindi mo matatawaran yung commitment ng Oo, presidente para sa sektor ng agrikultura. Tama yung sinasabi mo, sir. Yan nagpapakain sa atin, yung production natin pataasin para eventually hindi tayo mag-aangkat ng mga produkto. Kasi sabi nga ni PBBM yung napabayaan nung nakaraan, inaayos niya ngayon. Correct. Diba? And kabibian, this is decades of neglect sa agrikultura. Oo, na talaga. ngayon kinokorek na ng ating Pangulo. Oo, kasi kung titingnan natin pag pinabayaan mo yung magsasaka, lahat magtataasan. Di ba? Hindi lang bigas, lahat dyan magtataasan. Konektado yan. Di ba? Totoo yan. At saka mainit ang ulo ng mga tao pag mataas ang presyo ng bigas. Dahil unang-una, bigas ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Correct. Hindi tayo pwedeng mabuhay na wala tayong bigas. Kaya yan ang tinutukan niya mamaya, itatakil ni Yayam yan. So, mga kababayan, basa tayo ng comment Sige. ni Jerim Cuelo. Good evening, watching from Saudi. Oy, daming OFW nakikinig. Oo. Eva Hernandez, yan, magandang gabi. Sir Palarista, shoutout po sa Magandang inyo. gabi. Yam. Next, ano bang comment? Kay Jack C. Giab. Iba kasi ang galing ni PBBM. Pinag-aaralan niya muna ang mabuti bago niya gawin. Oo. Correct. Sa totoo lang talagang Gaya sabi ko nung nakaraan na episode, si BBM scientific ang approach niya sa kanyang management. No? Laging meron siya totoo kailangan yan. na datos Oo. bago siya mag-decide. Hindi lang Kasi depende that's the sa only way survey. para makapag-decide ng tama. Dapat kumpleto at accurate at timely ang iyong mga datos. Hindi siya yung gaya ng ibang presidente na ura-urada tapos puro lang salita, puro lang mura, no? Oo. Talagang puro pinapakita ni BBM, resulta. Oo. Imbis na mura, resulta. Resulta. Yan, mas maganda na yan. Mas katanggap-tanggap na yan. At imbis na makipagtalo, tungkol sa ginagawa niya, ina-admit na lang niya kung may pagkukulang. Oo. Yan ang maganda sa kanya. Di ba? So, mga ka-BBM, punta tayo sa huling topic natin dito sa first segment natin. Etong pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa NAIA. Eto, maraming OFW ang sumaludo rito kay PBBM. Yung video na yun, kung nakikita nyo yung video, basahin nyo yung mga comment doon. Puro OFW saludo kay PBBM. Alam nyo ba kung bakit kay PBBM, partner? Kasi halos wala nang pila sa OFW na pila ngayon sa immigration. Ang laki ng inikli as compared to before. Grabe. Gaya na sabi mo kanina, Yam, nagta-travel ka ngayong si Ramon Ang na yung anong experience Actually, mo? simula September na nag-take over ang San Miguel Group, nakapag-travel na siguro ako ng about 5 times, no?
Natigil lang nitong election eh. Pero normally, monthly, nagta-travel ako. Pero alam nyo ba, sobrang seamless yung aking experience. Immediate, kitang-kita ang pagkakaiba kumpara nung manage pa ng gobyerno ang ating NAIA. No? Yung kunwari, pagbaba mo ng galing ka sa aeroplano, pagbaba mo, no? Hindi ka na maghihintay ng matagal doon sa pagkuha ng mga bagahe mo. Ang bilis pagdating mo doon sa baggage count area, no? Umiikot na agad yung yung mga bagahe, no? Tapos yung comfort room, yung mga maliliit na bagay pero talagang tinitingnan ng mga biyahero, no? Comfort room, malinis, mabango, at may proper ventilation, no? At ano lang yan, partner, no? In the coming months, mas bibilis pa yan dahil napanood ko yung interview ni Ramon Ang. Ang sinasabi niya, dadagdagan pa natin, dadamihan pa natin biometric scanners. Para mas mabilis na talaga. Kung ngayon medyo may pila pa bahagya, eventually pag nailagay na yan, yung mga biometric scanners na yan, mas bibilis na yung flow ng ating mga OFW na magbabalik po dito sa Pilipinas. And take note, ang assurance dyan ni Ramon Ang at zero cost sa mga OFW and zero cost Hindi lang sa sa OFW, gobyerno. sa lahat ng travelers. Sa lahat ng travelers. Oo. Isipin nyo, bakit ngayon lang naman naisip yan ng gobyerno? Kung hindi pa dumating si PBBM, hindi pa maayos yung airport natin. Eh baka lalo ka mamangha pag sinabi ko yung susunod ko sasabihin. Na ano? Within the next few months, magkakaroon na ng facial recognition software ang NAIA. Grabe. Halos hindi mo na kailangan ipakita yung ID at yung passport. Kasi Yung ibang bansa lang, ganun pag eh. nakita na ng software yan, no? Lulusot ka na agad. Lulusot ka na agad. Sa ibang bansa, may mga ganyang technology. Ganon ang kinumit ni Ramon Ang, no? Eh di- Nang walang additional cost for the travelers at sa gobyerno. Eh di yung Yun mga ang mahalaga. OFW, hindi na magpapakita ng mga cheche-cheche-buretche dyan. Hindi na, Basta na-scan na yung mukha nila, okay na yun. Basta napatunayang sila talaga yun. Totoo. Ganun? Talagang lahat ng Grabe. convenience talagang binibigay ng ating administrasyon Talagang para sa ating talagang mga priority kababayan. ni PBBM yung mga Nagpunta din siya sa OFW, no? Sa OFW Lounge, binisita niya rin yung OFW Lounge. Ay, oo. Isa pa yan. Napakaganda niyan. napakaganda Ikaw na niyan. magkwento niyan, kapartner ka copy. Nakakatuwa, meron na pong sleeping quarters. Di ba? May mga double deck na tayo Ah. nakikita dyan sa OFW Lounge. Kapag medyo delayed yung flight mo, naurong yung flight mo, pwede ka munang matulog. Libre na yung pagkain, buffet. Di ba? Ang sarap. At saka Drinks. May isa pang coffee. maganda dyan, ha? Yung parkingan, ang luwag. Ay, okay. Nawala na yung mga... ikaw na magkwento yan kasi ikaw naka-experience dyan, Yam. No, minsan iwan kami ng sasakyan dyan sa NAIA bago ang take over. Normally 4 to 5 days kaming out of town. Ang binabayad namin noon is about 1,500, 1,600, no? Iniiwan na namin. Kumbaga, papark kami, fly, and then come back, tapos kunin ulit yung kotse. Nung sila Ramon ang nag-manage ng NAIA, yung parking nila, ginawa uli namin yun. Magkano na? Kung masakit sa bulsa. 5,000 plus ang binayaran Alam mo ba kung namin. bakit ginawa yan? Pero no, natutuwa ako dahil hindi na mahirap humanap ng parking area, no? Dahil yung mga nakikipark lang sa NAIA, no, ng mga empleyado siguro o nagpupunta sa ibang buildings sa NAIA sa Sabihin mo airport na area, empleyado ng hindi na ibang doon establishment. nagpa-park. Empleyado ng ibang establishment. establishments, no? Hindi na sila doon nagpa-park, no? Dahil medyo magastos na nga. Kaya talagang nagagamit na ng travelers yung parking Parking space, area. Hindi ka na mahihirapan maghanap ngayon ng parking Ito area. para sa travelers talaga. Hindi Para na sa mga travelers empleyado. talaga. Dapat naman kasi ang airport para sa travelers talaga yan. Kaya lang, medyo madugo nga lang. Kaya ikaw naman, hahanap ka na ng paraan para hindi naman masyadong ganun kabigat ang bayaran. Hindi, tama lang yan para maiwasan talaga yung mga pasaway ng mga empleyado na may kotse na imbes na sa opisina magpapark, dun na lang sa NAIA nagpapark. Kaya nga eh. Diba? Kaya pag ang nangyari, pag biyahero ka, wala kang maparkingan. Kung susundo ka ng pamilya mo, wala kang maparkingan kasi nga, punong-puno ng kotse ng mga empleyado. Actually, si Ramon ang ginawa lang yung ginagawa sa mga malls eh. Alam niyo ba, kaya yung mga malls nag-increase na kanilang mga parking rates? Kasi nangyayari, kunyari, nasa Mandaluyong area ka, no? Pero ang trabaho mo sa Makati or sa Quezon City, no? Ang ginagawa ng iba, magpapark sa Mandaluyong, kunyari Mega Mall o Shangri-La, iiwan yung sasakyan, tapos mag-MRT na lang. Correct. No? Kasi doon sa pupuntahan nila, bukod sa mahirap mag-parking. Traffic. Totoo yan. Traffic, no? So, ganun ang ginagawa. Ganun lang, common sense lang din ginawa ni Sir Ramon. Itong inspection, sir. Itong inspection, may papakita tayong pag-inspection ni PBBM sa NAIA. Itong inspection naman, actually, reminders din ito sa mga government agencies na may mag-i-inspection sa inyo ng presidente
presidente mismo mag-i-inspection sa inyo. Kaya make sure na ginagawa ninyo yung trabaho ninyo ng tama at ng maayos. Ah. Teka muna, bago i-play ni executive producer, basahin lang natin yung magandang comment ng ating Sige. viewer. SD Wit Sulanting, ang hirap ng name niya. No? Wit. Ang pinsan ko umuwi, galing Kuwait. Tuwang-tuwa siya dahil nag-sleep over siya sa OFW lounge at ang sarap daw ng mga pagkain. O, tingnan Correct. niyo na. Totoo yan. Talagang nararamdaman ng ating mga Testimonial. kababayan. Sila mismo nakaranas yan. Executive producer, paki-play naman po ang ating NAIA video. Mga ka-BBM, kung hindi ako nagkakamali, parang siya lang yata yung presidente na mahilig mag-inspect sa mga pasilidad ng gobyerno. Magugulat ka na lang, maya-maya no? Andyan na. Oo. Hindi ka rito pwede yung patulog-tulog sa pansitan. Kaya naalala Baka ko, gisingin ka ni BBM, uy, trabaho ka. Mapapabayaan mo yung trabaho mo. Oo. kaya naalala ko yung sinabi rin ni Ramon Ang sa interview ni Katonying Toberna sa kanya nung nakarang taon, no? Sabi niya, pag si BBM na tapos ang termino, mamimiss niya si BBM. Kasi siya lang daw nakita niyang presidente na tinawag siya, tinanong sa kanya kung anong niyang pangaplano o detalye ng mga plano. Nag-usap daw sila about 30 minutes, pina-explain sa kanya kung ano yung gagawin niya sa NAIA. Oh? Oo. Kaya itong pag-inspect na to, tinitingnan lang din siguro ni BBM kung yung explanation ng Natupad. paliwanag ni Totoo. Ramon Ang ay tinutupad niya. din. Kasi usually, ang presidente, i-designate mo yan sa alter ego mo di ba? Oo. Let's say sa DOTR. Pero hindi, Pero si... hands-on oo. Ang isa pang kasi napapansin natin, bakit ganoon na lang yung tiwala ng private sectors sa presidente? Di ba malalaki negosyante yung nagpe-pledge sila, tumutulong sila para pondohan yung ilang initiatives. Sa Pasig River Esplanade, hindi man pera ng gobyerno yan Hindi Marami kasi yung nagtitiwala sa administrasyon. nakikita nila na matino itong presidente na to. Very reliable. Matino, masipag, at hindi magnanakaw. Kaya tiwala yung mga negosyante dito sa ating presidente. Kaya swerte tayo mga Pilipino. Nagkaroon tayo ng presidenteng ganyan. Jesus, pag sa iba yan, nanakaw na naman Pati yan. yung work attitude niya talaga kahanga-hanga. Oo, talaga. Hindi nalilate sa mga meetings yan. Talaga. So, mga ka-BBM, yan. Napakabilis ng Basa tayo ng comment. Yan. Comment. Kakopi. PH Janet Palamares Herrera ay dito sa Hong Kong, napakaganda po ng OWA Center. Unli Coffee pa. Tapos maraming seminar sa mga OFW at free training with certificate pa. Wow. Pero maganda yan, kasi upskilling yan. Wow. Actually, part din yan ng strategy ng gobyerno natin, i-upskill yung mga OFW natin. Oy, okay ha. Ini-implement na dyan sa Hong Kong. Thank you, Ma'am Janet. Next comment. Yan. Sabi ni Wit Sulanting, walang bayad po, free po lahat. Matagal na. Oh, grabe. Tingnan nyo ha. Ang Matagal tindi na rin talaga. ang papakinabangan. Oo. Next comment. Yan. Kaya thankful tayo sa buhay ng ating Pangulo. Ramdam na ngayon ang totoong pagbabago. Galing din kay Mr. Sulanting. Kaya mga ka-BBM, suportahan palagi natin si PBBM at ang kanyang gobyerno. Kasi tandaan natin kapag si PBBM nabulilyaso, lahat tayo damay dyan, hindi lang siya. Tayo talaga ang tatamaan kasi tayo yung ordinaryong Pilipino. Kaya si PBBM, suportahan natin, huwag tayo magpapaniwala sa mga paninira sa kanya kasi yun naman talaga ay ginagawa para mapababa siya sa pwesto. Kaso, protektado siya ng Diyos. Diba? Akampi niya ang Diyos at ang sambayanan. Kaya nananatili siya sa Kasi pwesto. ilang taon na nilang ginagawa. 3 taon na nilang ginagawa yung pabagsakin si PBBM. Hindi mo sila nagtatagumpay. Ibig sabihin, ang success ni Pangulong Bongbong Marcos ay magiging success din ng sambayan ng Pilipino. Kaya mga ka-BBM, inulit ko, follow nyo itong page namin at pakishare po itong podcast namin para mas marami kaming mahatira ng tamang impormasyon. So punta tayo sa segment number 2 at eto na po si Yayam na maghahatid sa inyo ng mga ganda pang balita. Yung segment number 2 natin, first topic natin ay tungkol sa rehabilitation ng EDSA. Bakit ba tinigil o pinagpaliban ang rehabilitation? Dapat mag-umpisa noong June 16. Kaso pinatigil lang ating Pangulo. Ano bang naging issue dyan, Coffee? Ang sinasabi kasi ng presidente dyan, parang give ourselves a time to review, reassess. Kasi baka meron na bang mga makabagong teknolohiya na pwede natin magamit. Kasi hindi biro yung magiging peligro o may dudulot ito sa mga motorista. Kasi imagine mo, 2 taon yan. So ang sinasabi ng presidente, pag-aralan natin ng maina, baka may mga bagong technologies na ma-reduce natin yung construction or rebuilding, yung term nila, in 6 months.
mas mabilis yan. Paiksain. Again, paglilinaw ha, hindi pinopostpone o hindi Ah. na talaga totally scrap na itong plano ng EDSA rebuilding. Pag-aralan lang ng mainam, 1 month ang sinabi ng ating presidente, itong 1 month na yan, pagkakataon na yan para sa MMDA, sa ibang LGU na tingnan ninyo yung plano ninyo, i-revisit ninyo yung mga rerouting schemes, ano yung mga dapat nyo gawin, i-adjust. Kumbaga, binibigyan kayo ng presidente ng 1 month pa para aralin yung inyong plano. Para once we implement the EDSA rebuilding, mamimitigate natin yung negative impact nito sa mga commuters. Kasi napakalaking, actually, medyo pasakit talaga ito. Pero on the other hand naman, pansamantala lang yung pasakit na yan, eventually, dadaloy din yung ginhawa. Oh, kung, Actually, ang iniiwasan dito ay magkaroon ng traffic Armageddon eh. Oh, Talagang sobrang inconvenience yung mapoprovide ng traffic sa EDSA, no? Dahil sa rehabilitation. alam mo partner, kapag nangyari yan at na-traffic ka, ikaw na may kasalanan. Ikaw na may kasalanan kasi bakit? Pwede ka naman mag-commute kung tutuusin. O pwede kang umiwas. Mas mabilis, tama. Pwede kang Iwas ka sa umiwas. area na yan. Tingnan mo muna sa mga application apps, sa mga Waze o sa Google Maps kung saan yung may traffic, iwasan mo. Ang dami-daming mga sangasangang kalsada dyan sa gilid ng EDSA. Diba? Pwede ka rin mag-angkas kung talagang emergency o importante yung lakad mo. Kasi importante ma-rehabilitate yung EDSA kasi kung nakita nyo naman siguro yung kalsada yan. Diba? Nagiging cause ng traffic talaga kapag 60 talagang years old na siya Oo. at hindi na ganun ka-safe. Kapag Kapag bumagal nagkaroon talaga. ng matinding earthquake, Oo. ang sinasabi ng mga pag-aaral, no, especially yung binanggit ng MMDA noong 2019, no, posibleng ma-damage ng husto at maraming masaktan sa EDSA kapag hindi nagagawa yung rehabilitation na yan. Oo. Good thing naman, may pondo na. May nakaalat na ng pondo dito. So, kailangan lang talaga mas maging efficient yung implementation nitong EDSA rebuilding. So, eventually, siguro, next month, antayin na natin yung magiging announcement dyan. Kailan talaga magte-take off itong rehabilitation ng EDSA. Oo. May tatanong tayo sa ating audience, no? Pakisagot po itong tanong na to, no? Agree ka ba na dapat pagplanuhan muna ng husto ang mga road projects bago isabak sa construction? No? Yeah, magandang question Kaya yan. mga viewers, pakisagot lang po yan kung agree kayo dyan. Or Oo. specifically sa EDSA, payag ka ba? Diba? Payag ka ba na i-rehabilitate yung EDSA? Kasi syempre may pros and cons yan eh. Totoo. Once na nagsimula na yung rehabilitation dyan, medyo maaabala ka siguro, additional 1 hour, 2 hours sa yung travel time. So payag ka ba kung ikaw ay dumadaan ng EDSA? Payag ka ba? Oo. Pakisagot po, mamaya babasahin namin ang mga sagot nyo. Ayam. Yung pangalawang topic natin, no? Yung talagang legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating mga kababayan. Yung 20 pesos Ay, nako. per kilo ng bigas, no? According to Speaker Martin Romualdez, according to Department of Agriculture, no, sustainable ang proyekto na to. Hindi lamang hanggang end ng 2025, kundi gagawin po ito hanggang mag-end ang termino ng ating Pangulo sa 2028. Ngayon, bahala na yung susunod na Pangulo kung itutuloy pa niya. Pero as far as this government is concerned, no, gagawin nila lahat ng paraan para maituloy itong 20 pesos per kilo ng bigas dahil napakalaking bagay sa ating mga kababayan. Alam mo ka-partner yan, tuwan-tuwa talaga ako rin sa 20 pesos per kilo ng bigas. Ako din. Kasi sampal ito sa mga kritiko niya. Kasi kung tingnan mo, yung jet ski hindi natupad. Yung 6 months, wala na droga, hindi natupad. Yung 7 pesos per kilo ng bigas, Budol. budol. Pero ito, nag-uunahan pa sila sa pila yung mga kritiko para makabili ng 20. Ibig ko sabihin, yung mga kritiko pa nag-uunahan. Oo. Ginagamit pa nila mga anak nila sa isang pila para Nahiya. marami silang 20 mabili. Nahiya Oo. pa. Isipin mo yan ha, si Pangulong Bongbong Marcos lamang, yung presidente na tinupad yung pangako niya. Actually, hindi nga siya pangako eh. O sabihin na natin Aspiration. pangarap, di ba? Pangarap. Pero tinupad, pinaramdam sa tao kung ano yung feeling na makabili ka ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ganyan yung presidente ng matino. Tsaka again, no, nararamdaman agad ng Oo, taong bayan. oo naman. Talaga sabi ko nga eh. Proyekto ni BBM, diretso sa bituka at sa bulsa ng taong bayan. Political will din ito eh. Kasi Oo. kung wala talagang interest si PBBM na ipatupad yan, hindi mangyayari yan eh. And ang maganda dito, institutionalize natin. Kasi once na na-institutionalize na yan, meron na tayong batas, kahit matapos na yung term ni PBBM, may iwan na yung legacy na yan, mapapakinabangan, dire-diretso na yan. Kailangan ma-institutionalize yan. May commitment na si Speaker Martin Romualdez dyan, nag-usap na sila ng Department of Agriculture kung paano gagawin yan. Ang daming resources ng gobyerno, ang daming pera ng gobyerno. Importante, wag lang nakawin. Alam mo, partner, kapag yan ang naisa batas, panis lahat ng batas dyan.
Panis Correct. lahat. Saka kung isipin nyo, yung mga proyekto ni BBM, pagdating sa rice sufficiency, saka food security, nag-jive o nagmamatch-match, no? Oh. Yung pagtulong niya sa mga magsasaka, no? Isang paraan din yun Oh. para ma-sustain itong 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? Kasi kung bibili tayo sa mga magsasaka ng mga bigas nila, no? Kikita na yung mga magsasaka sa maayos na paraan, no? Masusustain pa itong proyekto ng Pangulo. No? Policy-wise, kanina binabasa ko yung isa sa mga priority bills dyan sa House of Representatives, yung pag-amyanda sa RTL, yung rice tarification law. Bigyan natin ng dagdagan natin yung kapangyarihan. Binawi kasi yung kapangyarihan dyan sa NFA eh. Correct. Di ba? So kinakailangan natin amyandahan yan. Isa yan sa mga priority bills na isusulong ng 20th Congress. Alam mo, partner, yan talaga nagpahirap. Ako, ramdam ko talaga yung mga magsasaka kasi mabili talaga sa akin, imported. Pero ayoko sabihin na si Cynthia Villar yung author ng RTL. Talagang, Ayoko sabihin. yan yung pumatay talaga sa mga magsasaka. Grabe yung rice tarification law. Kaya tama lang talaga na ibalik na sa NFA yung pamamahala sa bigas dito sa atin para kahit paano yung imported talagang makontrol. Hindi bumabaha ng Coco P. Oo. Hindi pwede banggitin eh. Pero sa totoo lang, ka-BBM, meron akong binibenta. Kasing sarap lang ng Coco P. Oh, local. Marami. Well-milled rice. Marami. Ang laki ng diferensya, around 200 ang diferensya. Marami. Pero masarap din, pareho lang. Mas maganda pa nga gamitin sa mga restaurants eh. Oh, Kaya marami. yun ang ino-offer ko sa aking mga clients. No? Napakaraming local na bigas na mas masarap pa dun sa Coco P, pati dun sa sweet na has. Hindi kasi pwede banggitin. Doon sa sweet na has, marami pang local na mas masarap. Hayaan nyo sa susunod, i-dedibol sa amin ni Ayam yung mga bigas na local na mas masarap pa dyan sa mga imported na binibili ngayon ng mga At kababayan. kung saan kayo bibili. Oh, Ayam, next. Basa muna tayo ng mga comments. Sige. Naku, daming comment naman nito. From Susette Alunan, watching from Valenzuela. God bless po sa mahal na PBM at sa inyo. Salamat po. Salamat. God bless din po sa inyo. Maraming salamat po sa mga viewers natin. Oh, Sunflowers. Nagbabalik si Sunflowers. Lagi nakatutok sa atin ito. Good evening, ka-BBM. Good evening din po sa inyo, ma'am. Alam niyo, marami na tayong followers na lagi nanonood sa atin. Suki na, suki. Oo. Maria Estrella Platecki. Bumalik na yung dating nakaraan na si Apo Lakay. Oo, tama. Talagang matindi yung pagtitraining ni Apo Lakay dito kay BBM, no? Iba talaga yung nakita mismo ng katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, yung ginawa ng kanyang ama. Oo, matindi talaga kasi kung titingnan mo si PBBM, akala mo, patay-tahimik lang. Hindi niyo ba napapansin? Lahat ng hindi natapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., tinatapos Tinutuloy. Oo nga, no? At saka yung mga lahat ay parang legacy projects. Gaya na lamang ng yung specialty hospitals. yun. Malaking bagay yan. Imaginin mo kung panahon ni Marcos Sr. yan, kung hindi na diskaril yan, kung nagtuloy-tuloy lang yan, imaginin mo kung gano'n nakaunlad yung Pilipinas. Kasi natenga tayo ng ilang taon, ilang dekada tayong natenga. Hindi Isipin na, Actually, 36 years na parang walang nangyari. Isipin nyo na lang, itong tulay na to, yan, pasok. Okay, ito pong Yan, malaking tulong yan. Bataan, Cavite, Interlink Bridge. Baka pwede natin ipakita, executive producers, yung ating video or pictures of police. Dahil ito ay another legacy project under Build Better More ng ating Pangulong Taong Bongbong. 1987, nang lumutang ang konsepto ng pagkukonekta ng Timog at Gitnang Luzon. Sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, matapos ang halos 4 na dekada, magkakatotoo na ang pangakong tulay ng progreso. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Kasado na ang pagsisimula ng proyekto matapos aprubahan ng Asian Development Bank sa ilalim ng Marcos Jr. Administration ang pondong $2.1 billion para sa proyekto. This will be a very important milestone in infrastructure development of the country under the administration of President Bongbong Marcos. Every peso our predecessors have shelled out and every peso that we will continue to spend to construct public roads and infrastructure are investments meant for many generations. With this bridge, certainly it will give direct benefits to the northern part and southern part corridors for further development. No?
there will be a lot of economic activities that will come out of it. Every day that we leave our houses to pursue our careers, our passions, and our irresponsibilities, we traverse the paths constructed by the dreams and resolve of those who have come before us. Therefore, since we know firsthand the benefits and the rippling effects that come when massive visions for the country turn into reality, it is, of course, our responsibility to keep aspiring and persevering for bigger victories for our people. Sa 32.15 kilometrong tulay, kasama ang pangakong pag-usad. That will be an incredible feat when it happens and would significantly help in decongesting Metro Manila, as motorists will be able to travel without passing through the metropolis. It will also help in bringing prices down for goods and services, as the transport and logistics costs will decrease, thereby generating immense savings. Ang 5 oras na biyahe mula Bataan hanggang Cavite, inaasahang mapapaikli na sa 30 minuto ayon sa Department of Public Works and Highways. O yan, mga ka-BBM, no? Napakagandang proyekto niyan. At balita ko, mag-umpisa na yan ngayong July 2025. Kasi imagine from 5 hours travel time, magiging 30 minutes na lang. No? At nako, grabe. Hindi ko ma-imagine yung benefit niyan sa mga taga Cavite at Bataan. At syempre, lahat ng mga gagamit ng bridge na yan. Ang maganda rito, partner, dadami yung mga magiging mag-asawa na Cavite at saka Bataan. Kasi connected Kasi 30 minutes na lang eh. Okay, Di ba? pwede. Diba? Hindi na magastos. Totoo yan. Yeah. Kung may nililigawan ka sa Bataan at ikaw ay taga Cavite, 30 minutes na lang. Nasa bahay ka na niya. Makikita mo na yung jowa mo, pwede ka nang balikan. Correct. O, di ba? Hindi ka na makikitulog. Hindi gaya dati, 5 hours. 5 hours, wala pang traffic yun. O At pwede saka- siguro, i-link natin siya doon sa economic activity. Posible yun ang nililigaw, supplier ng gulay, Oo. dyan sa Bataan, tapos yung sinusuplayan niya dyan sa Cavite. Oo. Mas totoo yun. mali-develop sila kasi lalaki yung kita. Sinabi din yung presidente, bababa yung logistic cost. Pag bumaba yung logistic cost, lalaki yung kita ng supplier. Bababa yung presyo ng bilihin. Maganda siguro yung magrelasyon na yun. Oo. Tsaka maganda dyan, partner. Itong proyekto na to, napakalaki pala ng budget nito. $2.1 billion. About more than 110 billion pesos. O, kung hindi pala si PBBM, buti si PBBM ang presidente. Kung hindi, naku, baka nahukus-pokus pa yan. Oo, totoo. Diba? Totoo. Buti talaga si PBBM kasi nako, kung ibang presidente, nako, sigurado. Kung panahon ni Marcos Sr., nandiyan yung San Juanico U-turn lang Bridge. magagawa. San Juanico Bridge, panahon ni Marcos Sr., ito, legacy project ito, under this administration ni PBBM. Mas mahaba ba to sa San Juanico? Mas mahaba. Mas 32 mahaba. kilometers to eh. 32 kilometers. 32 no? kilometers. Ang San Juanico Bridge is about 17, 16. 5 something lang ata 5 lang, okay. Mas mahabang I forgot. dihamak Galing talaga kami to. ni Wait lang, i-check Palerista natin, sa i-check San Juanico natin. Bridge. Napakaganda nitong project nito kasi kung isipin mo, Actually, game changer yan. no? hindi ka na talaga Napakaganda. dadaan dyan sa EDSA, dito sa NCR, kung pupunta ka ng Bataan, kung magsuswimming ka sa Zambales, hindi ka na dadaan. Talagang mapapabilis ang biyahe mo dahil dito sa proyekto na ito. So, Yung cost, yung economic cost, kasi lahat dumadaan sa Metro Manila eh. Diba? Yung traffic dito sa Metro Manila, damay. Alam naman hindi mo pabadaanin yung galing sa Cavite, yung galing sa Bataan, no choice ka. And yung centralized masyado yung Metro Manila, dito yung development, ngayon madidistribute natin yung rural empowerment na sinasabi natin. O this time, Cavite naman. Hindi na nila kailangan pumunta ng Maynila para humanap ng trabaho. Correct. Dahil Tama yung naman. proyekto yun na yan, tiyak maraming makikreate na negosyo, maraming makikreate na trabaho para sa mga taga-Cavite. lalong yayaman yung Cavite At mga- na ito, pati Bataan. Malalapit na probinsya. Lalong yayaman yung mga probinsya na yan kasi yung ekonomiya nila mabuboost ng tulay na ito. Oo, kasi correct. kunwari, makakatipid na sila sa mga gastos, no, sa negosyo, no? Mapapababa pa nila yung presyo ng kanilang mga produkto at serbisyo. At kapag ganun, mas marami silang ma-attract na customers o kliyente, di ba? Win-win solution. Kahit talaga Laguna, Batangas, makikinabang talaga rito eh. Totoo. Actually, pupunta ng hindi lang norte. Bataan at Cavite, kundi pati mga karating ng mga probinsya. Kung pupunta ka ng Makikinabang norte, also. diyan ka na dumaan kaysa sa EDSA pa. Correct, correct. Diba? Oo, Punta ka tama. lang ng Zambales, diyan ka na talaga dadaan. Ka-BBM, manghang-mangha na kayo sa project na yan, no? Yung legacy project na Bakit? under May iba Build pa Better bang... Mo. may- Meron Meron pa. pa. Meron pa! Meron pa. Hindi pa ba yan yung Hindi pa. pinaka-highlight ng project Ito ni mas BBM? malupit kasi bago
bumaba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto sa 2028, no, mapapatakbo na tong subway sa EDSA. Oh, baka fake news yan. Hindi fake news yan. At least 2 stations, gagana na yan. Oh, Yes. grabe. Oh. Alam mo yung subway, ha? Pag yan talaga, nabuksan na, para ka na talagang nasa ibang bansa na ito. Di ba? Gusto ko makita yung katulad ng experience natin sa abroad, no? Kunyari, Hong Kong. Pagdating mo sa airport, sasakay ka lang ng train o subway, no? Pwede ka na makarating sa city. Di ba? Correct. Meron yan dito sa atin na yan, ha? Di ba? Oo. Konektado sa NAIA. Pero ano pa lang, roads, in terms of roads. Pero subway, kahit wala kang Expressway. dalang Hindi, wala kang ngayon, dalang sasakyan. yung subway na yan. kasama, Yung subway na yan, kasama na yung terminal ng correct. NAIA. Ano yan? From Valenzuela, dadaan po, makakarating siya, sa airport. Dulo niyan, bikutan sa amin eh. Oo, totoo yun. Kaya yun ang talagang aabangan ng taong bayan na talagang makakatulong ng gusto sa atin. Imagine mo. O yan, tingnan natin yung mga pictures, tingnan nyo yan, Kaya matagal talaga gawin. Ganyan ka-complicated gawin yan. And good thing, Japan technology yung ginagamit natin dyan. Pag, alam nyo naman, pag sinabing Japan technology, very efficient yan. Hindi, matagal kaya talaga yan mga ka-BBM dahil nga meron din issue about right of way. Ay, isa pa yan. Isang mabigat na Pero issue alam yan. mo ba, yung right of way na yan, sinolusyonan ni Benhur Abalos yan. Di ba? Paliwanag mo. Yung Ano sabi niya kay PBBM? Imbis na magbutas-butas ng ganyan, doon na lang sa gilid sa coastal maggawa ng ganyan. Wala pang walang right of way na pag-uusapan. Di ba? Isipin mo, naisip ni Benhur Abalos yun. Ganyan kagaling ang ating Secretary Benhur Abalos. Ito kung titingnan mo itong proyekto na to, nako, malaking talagang oo nga, boost sa panunungkulan ni PBBM pag nagbukas siya 2 terminal na yan. Mas mabilis ka na rin manliligaw dyan kapag bukas na yan. Ay, oo. Subway na eh. Diba? Subway na. Kung pupunta ka Mabilis ng na Valenzuela ngayon, pag dadaan ka ng EDSA, parang nagpunta ka rin ng Bataan, 5 oras sa traffic. Actually, malaking bagay din yan sa turismo ng Pilipinas. Kasi isa sa mga nirereklamo ng mga turista na papasyal ng Pilipinas, pag nasa airport ka, papunta ka sa mga hotel o pupunta mo destination, medyo complicated eh. Yung pagsakay mo ng bus, andyan pa yung issue natin sa mga taxi driver. O ito, may trend. May trend ka na nadadaanan, di ba? Ang laking bagay nito. Ang plano pa dyan, yung subway na yan, nakakonekta sa MRT, LRT yan. Ayos. Yung mga istasyon. Parang diba? may common stations. Oo. May common stations. So, pwede mo nang iwasan gamitin ng iyong sasakyan. No? At pag mag-train or subway ka na lang, yun ang malaking bagay. At hindi lang yan, meron pa, nakalimutan, NSCR ha, patapos na yun. Yung train mula Calamba hanggang Bulacan, Pampanga. Oo, ang bilis ginagawa nun. Di ba? Ang bilis ginagawa nun. Imagine mo kung lahat naging na-realize na natin lahat yan nagtitake effect na. Ang laking ginhawa sa Pilipinas. Malamang, commute na lang rin ako kasi pag sa ibang bansa, commute kami kasi tuloy, dugtong-dugtong yung mga tren nila ron eh. Kaya nga matasabi natin legacy projects yan dahil kahit hindi na si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente, kahit 30 sige, years, boto 40 na. years, 50 years nang nakalipas, simula ng gamitin yan, maalala pa rin ng taong bayan. Itong projects na to, sinimulan nung panahon ng ating Pangulong So ito ang gandang comment super ni Melody Bugs. Super nice, ang gandang project niyan. Super nakaka-proud PBBM is the best president. Buti na lang si PBBM naging presidente. O kung hindi, ninakaw na naman yung iba. Loan ito mula sa Japan yung ODA yan Official Development Assistance yan. Importante, andyan yung pondo, magamit natin sa tama kasi ekonomiya ng Pilipinas. Ito na naman si Watching While Cooking po, OFW Singapore, Eugene Ibay Ubinario. Hello, Ma'am Eugene. Siya ba yung last time? Siya ba yung last time na nag-comment? Siya yung lagi while cooking. Ma'am, sana masarap yung luto mo, ma'am. Sana padala mo kami na niluluto mo. Ito. Edita Ramos, watching from Ilagan City. Diyan sa Isabela. Shout out po sa inyo. Ilocana. So ito mga ka-BBM, tapos na ba yung segment mo, Yam? Oo, tapos na. Coffee. Ito, marami-rami tayong pag-uusapan ka, Coffee. Dumako na tayo sa third portion ng ating Salamat PBBM Podcast. Yan, humanda na kayo. Marami na naman po kami good Putulin muna news. kita, basahin mo muna yan, napakaganda niyan. Ayan, kay Fe Pettersson. Hi, good afternoon mga ka-BBM from Sweden. Isipin mo, Sweden ha? Nasa Scandinavia na may tayo. pasa tayo sa Sweden. Thank you. Actually, ang mga viewers natin from all over the world. Oo. Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon, alam namin na marami kayong kaibigan all over the world din. Paki-share lang po lagi ang aming podcast para mas marami pong makapanood ng aming mga binabalita at pinag-uusapan tungkol sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Ayan, sige, ito.
Nagpalit na ng hepe ng Philippine National Police, di ba? Si General Torre. Nako, isa sa pinakamaganda na nangyari. Napakahusay nito ka, Coffee. O, bago na ang hepe ng Philippine National Police, may mga bitter, may mga nasaktan. Kine-question nila si General Torre. Pero grabe yung gagawin ni General Torre na reform dyan sa Philippine National Police. Dapat lang yan. Napakaganda. At syempre, consistent yan doon sa pangako ng Presidente. Sa podcast ng Presidente, sinabi niya, number 1, police visibility. Lumabas kayo ng mga presinto, lumabas kayo ng mga outpost ninyo, dapat nakikita kayo ng taong bayan. Kanina lang, nakita ko ang kanyang interview sa mga mainstream media. No? Ang sabi niya, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga istasyon nila. No? Tawagan nyo na lang. Oh, 911. Oh, ganun? 911. Tawagan na lang ang mga pulis dahil talagang lahat ng mga miyembro ng PNP ay pinalalabas niya. Bunsod na rin ang kautusan ng ating Pangulo. Sinabi ni General Torre yan? Oh, Yes, by kanina. August, i-implement na nila yan yung 911 emergency hotline. Kasi kung mapapansin ninyo, bawat probinsya, bawat city, iba yung mga hotlines eh. Correct. So, Philippine National Police centralized na Ito yan. centralized. 911. Kung saan naman malapit kayo nakatira sa estasyon na yon, yun ang doon ibabato ang inyong concern, no? Alam At mo, yun ang magre-responde sa inyo. Hindi na ako nagugulat dyan eh kasi base sa mga kilos at achievement ni Torre, magugulat ka pa ba dyan? Eh talagang napakahusay na general yan. Buti talaga yan yung itinalaga ni PBBM kasi walang, para sa akin walang iba na karapat-dapat sa Chief PNP kundi si General Nick Torre. Alam mo sa BBM, binansagan ko yan. Oh. General Astig. Oh, The People's General. Sobra pa sa astig. At nagdi-deliver kasi talaga. yung mga inaresto niya, hindi basta-basta yun. Totoo. Sa tingin ko, hindi kaya ng iba yun. Trillionaire. At trillionaire yan. Si Kibuloy. Kung nagpasindak si General Torres sa mga senador, sa sinasabi ni Bato, nagpatakot siya dyan, hindi natin ma-arresto si Kibuloy. At saka may kapangyarihan yata yan. Paano niya nalalaman, naririnig yung puso sa tibok sa ilalim ng lupa? Heartbeat. May heartbeat. Una, binubuyo-buyo siya eh. Yung pala, totoo eh, di ba? Pero gumamit talaga sila ng equipment yan. Heartbeat monitor. Isa pa sa reforms na gagawin ni General Torre dyan sa Philippine National Police, itong work hour ng mga police. Kasi currently pala, ang system pala niyan, 12 oras nagtatrabaho yung mga police. Ganun? Ang problema, nakakatulog. Sabi ni General Torre, gagawin na lang natin 8 hours yan. Kapag may nahuli tayong police na natutulog, immediately dismissed. Ganun? Wow, Very strong. Hindi naman nun. Actually, sinundan ni General Torre yung ginawa ni General Marbil. No? Dismiss ka agad? Wala nang... No? Wala na second chance. Immediately dismissed. Wala na second, third chances. No? Kapag meron kang ginawang hindi tama, siba ka. Bako, hindi parang sa pinag-aralan mo niyan, yung trabaho mo niyan. Hindi, talagang ibig sabihin, no, Magtino ka. tinataas lang ng ating mga Chief PNP or ating Chief PNP ngayon, si General Torre, ang kalidad ng kanyang mga PNP personnel. No? Meron tayo, ito, partner, may video tayo i-play dyan. Panoorin niyo po itong video tungkol sa ating magiting na General Astig, the People's General, Nicolas Torre III. Kinikasyon nila bakit daw si General Torre? Two-star general lang yan. May napahiya dyan, ha? May napahiya dyan. May napahiya. Yung tamad na mayor. Di ko babanggitin na taga Davao City. Si Basti Duterte ba yan? Di ko babanggitin. Yan. Kasi pag may taong pumunta sa police station, Video. whatever are their concerns, hindi sila dapat ipasa sa ibang unit nang hindi natin sinasamahan. Like for example, nakakita natin DSWD concern. Apo. Okay? Hindi pwedeng sabihin ng aking mga pulis na, ay, DSWD po yan, pumunta po kayo doon. Hindi. Ang dapat na sagot ay DSWD concern po yan. Sakay po kayo sa patrol car, ihatid namin kayo sa DSWD. Yun. And i-endorse ng tama sa DSWD. Pag meron hong lumabag dyan, iparating niyo po sa 911. Magdadagdag ako ng menu para sa reklamo lang nila. Or i-text nyo sa 2920. Gumagana pa yan. Sa Complaints and Referral Action Center. Ayun. At a-action na namin yan. Yang mga pulis na ganyan, nagagawa sa inyo ng ganyan, na ay pumunta ho sa kabila kasi hindi ho amin yan. Lalong-lalo na, most especially na, ay Police Station 12 po to. Police Station 14 po, may cover niyan. Pumunta po kayo doon. Parating nyo sa amin. Alisin natin ang mga pulis na yan. Or i-retraining natin. Paglalakarin natin mula Station 12 sa Station 14 na pabalik-balik. Opo. Kasi ang dapat na action dyan
ay police station 14 po yan. Sakay po kayo sa patrol car, ihatid namin kayo doon. Ayun. So, Correct. May compassion eh. Ito yung kaganda kay General Torre eh. May malasakit, may pagmamahal. Kasi usually ang nangyayari, kapag lalo mukha kang mahirap, totoo to eh, may discrimination talaga eh. Hahayaan ka eh. Iiwanan ka. masama, minsan, kapag pumunta ka sa isang PNP station, tapos sapat lang ang iyong pamasahe, idine-direct ka sa ibang ahensya ng gobyerno, wala ka ng pamasahe. So ano mangyayari? Titigil ka na lang. Yung ating kababayan. Alam nyo, kapartner, natatawa talaga ako napapansin nyo. Kanina pa ako natatawa. Kasi naisip ko na yung kalalagyan ng mga pulis sa papetiks-petiks eh. Di ba? Sige, kakamot sa ulo yan. Kasi Sigurado. yung salita ni General Torre, hindi mo talaga pwedeng baliwalain kasi may kalalagyan ka eh. Kasi hindi Di ba? hindi yan nagpasindak sa dating presidente ng Pilipinas. Si Duterte na yan, hindi yan nagpasindak. Tsaka isipin mo, alam niya yung nangyayari sa grounds eh, no? Alam niya yung mga ginagawa ng mga pulis sa ground. Yun yung binabanggit niya na hindi na pwede yung ituturo ka at sakay ka sa patrol car, ihahatid ka namin. Kasi alam niya eh. Kaya yung mga petiks na kuyakoy na mga na mga kapulisan natin, ito po ang sagot diyan sa patulog-tulog nyo dyan sa mga presinto ninyo. General Torre. Good thing na na general. Good thing na Tsaka, si General alam nyo, Torre. hindi ako magtataka na yung mga tutulungan nilang dalhin sa tamang ahensya ng gobyerno, no? Baka yung mga pulis na yan, on their own, magbigay pa ng something yan sa mga mamamayan na mahingi ng tulong sa kanya. Lalo pag nakita nilang talagang hikausang kalagayan sa buhay. Diba? Actually, itong effort na to, isa rin to sa paraan ng Philippine National Police para ilapit yung loob ng netizens, ilapit yung loob ng mga residente sa pulis. Kasi hindi naman natin i-deny yan eh. Nawala ng tiwala yung taong bayan sa ilang mga pulis kasi baka lumapit ka, tukhangin ka, di ba? So one way ito para ilapit natin yung loob ng mga taong bayan sa pulisya. Kaya sige, may mga comments tayo. Sige, yung mga hindi pa po naka-like, naka-follow, yan pasuyo na lang ha. Sabi ni Donna, Pa-share na lang po. Donna Anicora Tolentino, God bless PBBM, mabuhay ang Pilipinas, watching from London. Ay grabe. Masarap pagbakasyon sa mga lugar na may kakilala na tayo ah. Hindi pa ako nakapunta dyan. London, Pero meron akong kaibigan yan. Si Dustin Lee. No? Hello, Dustin Lee. Shoutout sa iyo. Napaka-masugid dating follower. No? At talagang tumulong ng gusto kay Secretary Benhar Abalos. Nagkampanya talaga ng gusto sa London yan. No? Ito, may good news tayo ha. Segue tayo dito after sa Philippine National Police. Diamante Marino, grabe. Ang galing talaga ni General Torre. Correct, wala tayong question dyan. Ito, may good news tayo. Alam nyo ba na itong pera, ito, nakikita ninyo. Yung mga bago nating banknotes. Ito, may 1,000. Ito, sir, tinan mo. Akin na to Okay, Sir George. Yung 100. Ito mga banknotes na yan. Ba't ano ba to? Bakit meron tayo nito? Alam mo, nakatanggap to ng pagkilala, international ha. Oh? Dahil sa ganda ng pera natin sa pagpo-promote natin sa kultura sa kultura, sa identity ng Pilipinas. Kasi noon nakikita natin mga bayani, di ba? Pero this time ito yung mga endangered plants, endangered na mga animals na pinapakita ito yung Pilipinas. Napakahusay, napakaganda nito. Nanalo tayo ng international award dahil po sa mga banknotes na ito. Napakagaling. Napakagaling ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Napakaganda naman kasi rin ang design. No? Kung Napakaganda. Ang hirap pating mahirap na pating pekiin to. No? Kasi kapag alam mo lang tumingin may konsensya pa to. May pictures konsensya. ng pera, hindi mo na mapepeke ito. Kasi isa sa Although may nagpepeke na ha, pero napakadali ng malaman. Isa sa mga dahilan bakit tayo binigyan ng pagkilala dito, yung security features nito. Yun. Kasi napakaraming security features nito. Totoo yan. And pasok siya sa international Ibig standard. sabihin, tinalo natin yung ibang bansa. Oh, correct. Dito, International Association of Currency Affairs o IACA. Di ba? Napakahusay. Marami tayong nakukuhang mga awards dito sa panahon Pero ito partner, pwede tupiin ito ha. Pwede. Oo, ipaliwanag mo lang kasi sasabi ng iba, bawal daw tupiin ito. Pwede pa rin tupiin yan. Pwede. Actually, kahit madumihan yan, pwede mo kaunting basahin, punasan mo. Huwag mo lang susunugin. Kasi Ito nga galing sa wallet ko na nakatupi ng husto 4 na tupi ata Oo. Hindi ako nagkakamali. Pero okay lang. No? Pwede pa to. Nakabuti naisip na nila ganyan maglagay parang plastic na transparent para hindi talaga iwas talaga sa kopya, no? Oo. Pamemeke, no? Kasi sa ibang bansa, ganito rin yung style ng, ng banknotes nila, no? Congrats, Bangko Sentral ng Pilipinas, headed by Governor Remulana. Isipin mo, ang dami ng ito, security futures, 1, 2, parang Hindi mo na mabilang. 8. Parang Hindi mo na wala kasi mabilang. pag ginanya mo, may konsensya pa, oh. Oh, di ba? Wala ka lang tao. Ang tao walang pera. Ang pera, may tao. Ito Wala na. ito Binago even na na. yan, kasi endangered
plans na yan. Grabe, kailan nabalita to? Parang di yata to alam ng mga kababayan kahapon. natin Kahapon lang. Kahapon. O ngayon, Alam mo, updated tayo lagi sa alam mga niyo ng balita. mga kababayan ha, nanalo pala itong mga pera natin, itong design ng pera natin International sa award. international award at tayo yung pinaka number 1 sa pagandahan ng design ng pera at saka sa paramihan ng Security features. Very innovative ka, Coffee. Oo. Pati yung design. Yung design na Ito yung design nga maganda nga. Siya. Oh. O sige, total, pera yung pinag-uusapan natin. Ito, trending. Ewan ko kung nabalitaan nyo na si Imburnal Girl. Ay, yung Nabalitaan sa, nyo ba yan? sabi, dilis daw yan, hindi ba yun? Ano? Dilis daw. DDS. Ha? DDS daw. Meron kasing lumabas sa Imburnal. Tapos, Bahila to si Hayo. Gulat ako viral ito. At binigyan kasi siya ng tulong ng DSWD na tumataginting po na 80,000. Siyempre, may mga critics. Sabi nila, sa Imburnal lang hindi daw sila titira para mabigyan sila ng 80,000. Hindi, partner. May inupahang bahay yan. May inupahang bahay yan. Alam mo, tinanong siya ni Secretary Gatchalian kung anong gusto mong itulong namin sa'yo. Alam mo, imbes na hingi niya cellphone, bagong gadget, ang hiningi niya, pang-puhunan sa sari-sari store. Yun yung binigay. Di ba? Bakit may ibapas kung gustong magnegosyo para mapaayos niya yung buhay niya at hindi na uli bumalik doon sa Imburnal? Saka bakit mo ibabash yung gobyerno kung gusto tumulong sa kanyang mamamayan? Kung hindi ka diba? tumulong, ibabash. Kung di tumulong si Secretary Rex Gatchalian, ibabash din yan. Pag pinabayaan, ibabash. Di ba? Sasabihin, walang puso. Ngayong tumulong, ibabash. Paglilinaw ng DSWD, hindi ito reward. Kasi yung iba, sige, titira na rin ako sa Imburnal, bigyan niyo ako ng 80,000 na reward. Hindi ito reward, sabi ng DSWD, kundi po ito ay livelihood assistance. Tulong po yan sa May mga kababayan existing natin. project na po ang DSWD na tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng hanap buhay o negosyo tulad nito. Kaya nga nung nakaraan, nung Lunes, kung di ako nagkakamali, o Linggo ba yun, o Sabado, kung di ako nagkakamali, di ako sure sa araw, pinuntahan nila Secretary Gatchalian kasama yung si Imburnal Girl, yung ibang mga palaboy doon sa Makati sa ilalim ng Skyway. Ang dami nilang nakausap at natulungan. Yan ang maganda sa DSWD ngayon. Hands-on yung secretary natin sa ganyan. Kaya nga na-retain si Secretary Rex Gatchalian dahil napakagaling din talaga na secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pag sa iba yan, ipapaubaya lang sa tauhan yan at magpapalamig sa opisina. At actually, ang mensahe din dito ng DSWD, mas maging compassionate tayo doon sa tao. Kasi binabash ninyo, ginagawan ninyo ng meme, ng kung ano-ano, pero yung tao na yan, may pinagdadaanan yan. May problema yung pinagdadaanan at nandiyan ang gobyerno para tulungan siya sa pinag-aaral. Copy, may video pala to, may video. Kaya sige, panoorin natin yung video. Pangulo, itong mga social welfare na intervention, temporary lang, para makitawid lang sila. In this case, sinisigurado natin na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, alam natin na may exit to. Katulad ng lahat ng programa natin, may exit to. Importante ngayon na nakakakain na kayo, dapat samahan nyo na kami sa productive workforce para makapagtrabaho tayo at pag may karagdagang income na or stable income na sa pamilya, pwede naman exit. Paano natin ginagawa yan? Si TESDA kasama namin at ang DOLE. Ang TESDA, kasi alam natin, kulang sa skills ang iba nating benepisyaryo. Gusto man nila magtrabaho, wala silang angkop na mga kakayanan or kaalaman. So pumapasok ang TESDA to give them the skills na kailangan nila. In-enroll namin sila. Pangalawa, may mga job fair na idinadaos ang DOLE para sa mga beneficiaries natin, purely for our beneficiaries, para mag-match yung type ng companies na pupunta sa job fair para masigurado natin na angkop naman doon sa mga kakayanan at kapasidad ng ating mga beneficiaries. So it's a whole, kumbaga, ang importante dito, may nakakain, may trabaho. Okay, so move on na tayo ha. Tama na pagbabash kay Imburnal Girl. At until now, nasa kustodiya pa rin ng DSWD yan. Tutulungan nila yan, bibigyan nila, ititrain nila para magtrabaho na and eventually maging self-independent na ito, maging sufficient na siya sa kanyang ginagawa. Wala ba kayong napapansin mga ka-BBM, Yam at saka ka-Coffee? Dito sa panunungkulan ni PBBM, 3 taon na siya, pero wala pa tayong nababalitaan na mga relief goods na nabulok na nasira. Oo. Totoo yan. Kasi uso yan eh. Yung sa bawat nagiging presidente natin, may nagiging ganyang balita. Mga bigas na binubugbok. Mga relief good na imbis na ipamigay mo, nasa warehouse lang. Pero dito, kay BBM, dyan kay Secretary Gatchalian, wala pa tayong nababalitaan na nasirang relief goods.
Correct. Nagsimula sa magaling na sekretary Oo. si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, napakabilis. Oh, yun, isa pa yun. Oo, di ba? Napakagaling na sekretary ng DSWD. Tapos pinalitan ni Rex Gatchalian. Pareho magaling din, napaka-dynamic, no? At So- buti na lang, di ba, hindi inaccept yung resignation. Kasi nagpe-perform naman itong DSWD. So yan ha, mga kabibib, tandaan nyo ha, panibago sa pandidig nyo yan. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang nasisirang relief goods, walang binubukbok na bigas. Talagang ipinamamahagi sa ating mga kababayan na nangangailangan. Hindi, Tama? ang isa pa sa importanteng malaman ng ating mga kababayan, more than walang nabubulok na mga relief goods, kapag may mga sakuna, andyan agad ang DSWD, andyan agad ang Correct. relief goods, namimigay agad. Action Ready agad. agad sa mga pangangailangan ng ating taong bayan Oo. na nakaka-experience ng sakuna. Hindi na kailangan utusan ng presidente. And speaking of programs, ito pag-usapan din natin itong Likha 4. Nako, kay First Lady ito. Ito yung sinasabi natin kanina, basta project ni First Lady Liza Araneta Marcos, nagiging successful. May term ka dyan, sir. Midas Oo, hand. para si First Lady parang may Midas touch Everything she holds, She taps holds. turns into gold. Ito, Likha 4. Actually, pang-apat na ito, ka-coffee. Ito yung platform para sa mga artisans, sa mga artists natin, i-showcase nila yung kanilang artworks. At the same time, yung gustong matuto ng artwork na yun, halimbawa, weaving, meron silang pupuntahan na lugar at dyan po yan sa Hindi lang Intramuros. pupuntahan ng lugar, may merkado pa. May merkado, na correct. aasahan na nagtutulungan lahat ng involved diyan sa likha, no? Nagtutulungan 'yan. Etong likha, walang pinagkaiba sa mga nakaraang projects ni First Lady Liza Marcos. Kapag humawak siya ng proyekto, talagang nangyayari Nagkakatotoo at nagiging effective para sa mga nakikinabang doon sa project na yon. Katulad nga nung nangyari sa improvement sa Malacanang, yung tungkol sa project niya sa Culture and Arts, tungkol sa Love for All, at tungkol sa Pasig Esplanade. Talaga kaya nga sinabi na may Midas touch si First Lady dahil lahat ng hinahawakan talaga, no, nangyayari, natutuloy, na-implement ng tama, nakikinabang ang taong bayan. Ito, Yam. Ebidensya dyan sa Midas touch mo. Pinaka-ebidensya. Alam mo yung bag sa Marikina? Yun pa. Hindi ko pa nabanggit yan. Alam mo ba? Nung pinakita ni First Lady, yung bag na yun nagawa sa Marikina, hindi na magkanda o gaga yung gumawa nun. Sa kakagawa, sa dami ng order. Totoo, Correct. totoo. May video yan. Hindi lang namin nakita yung video, pero may video yan na Yan, pinakita niya lang ginamit niya sa Sa ano yan kay Pope Francis funeral. Tama. Pinakita niya lang at sinabi niya lang sa kanyang Facebook page na Pinost niya lang. Gawa Marikina. Imagine mo, Pinagmamalaki niya, no? single post na tulungan mo yung local economy. Oo. At Ng, saka hindi lang bag- yan. Yung sapatos pa na Marikina, nagpunta siya ron. Correct. Para buhayin yung industriya muli ng sapatos sa Marikina kasi alam naman natin, yung industriya ng sapatos dyan, pinatay ng mga sapatos ng China na madaling masira. Okay. Pero Alam mo, mura. bago tayo umalis dyan sa topic kay First Lady sa Oo. kanyang mga proyekto like Likha, gusto ko lang sabihin, nung first 2 episodes pa na nakakalimutan kong sabihin, si First Lady kasi, hindi maepal, hindi mahilig magpa-interview, hindi mahilig mag-debunk ng mga sinasabi tungkol sa kanya. At Kaya, sa tingin ko, siya ang isa sa pinaka-misunderstood. Hindi nila naiintindihan si First Lady. Pero, kung susuriin mo lahat ng ginagawa niya, masasabi mo, halos natatapatan niya ang ginawa ni First Lady Imelda Romualdez Marcos noong panahon ni Pangulong Marcos Sr., Ay, Dahil oo napakagaling din, In a different way, napakagaling ni First Lady. Alam mo, ka-BBM partner, Yayam tsaka ka-Coffee, nabanggit niya sa isang interview, bakit ganyan yung trabaho niya. Sinusundan niya yung ipak ng biyanan niya ni Imelda Marcos. So it's yun talagang Kaya yung mga kultura ng Pilipino, yung mga produkto ng Pilipino, yun ang talagang ipinupush niya. ano talaga yung creative industry, Oo. si First Lady, isa talaga siya sa nagsusulong. Parang naging parte na ng advokasya niya, yung bukod sa health, of course, yung creative industry. Kasi malaking industriya yan Yung mga artists natin, napakarami nating Kaya artists pala yung na napapabayaan. Kaya pala yung project na tungkol sa culture and arts, andyan din. Nandyan din. Ito yung likha, may Ito, video. creative industry, Yeah. Parte na siya. May video tayo papakita itong likha. Kasi magiging open na po yan, magiging bukas na po sa publiko yan, starting June 6 hanggang June 8 po. Alas 9 ng umaga po, pwede nyo puntahan dyan sa Intramuros. May mga demonstration po tayo na makikita yan, paano gawin yung isang artworks. And yung mga participants nito, mula pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayan, panoorin Tsaka, natin. Tsaka partner, yan
negosyo na tinutulungan ni First Lady Lisa Marcos. Hands-on siya sa mga ganyan. Mga Yeah, partner, kasi- hands-on. Pinababayaan kasi yung mga industriya na yan eh. Oo. Kasi ganito ba, ikaw artist, wala kang pagbibentahan eh. Bakit ako pagawa niya? Sa pamamagitan ng likha, magkakaroon ka na ng merkado. May sinasabi ko sa iyo, dalhin niyo yung produkto niyo dyan, pupunta yung mga tao dyan, at pag nagandahan sila dyan, bibilhin nila yung produkto Yeah, niya. partner, alam niyo ba, ito lagi ko nakikita sa First Lady sa mga mall. Hindi ito nababalita Lagi siya nag-organize sa mga trade fair ng mga produkto ng Pilipino. Ng mga bazar, puro produkto lang ng Pilipino mabibili mo ron. Halimbawa, gantong lugar, dahil nakita ko sa Glorieta, mga produkto galing sa Bisaya, Bacolod, Iloilo, yung mga produkto doon, yun yung mabibili mo doon sa trade fair bazar na yun. Diyan mahilig si First Lady. Kaya sa totoo lang talaga, swerte. Ang mga Pilipino, meron tayong First Lady na ganito na masipag, hands-on at tumutulong sa asawa niya. Hindi gaya nung dati na nakakalitok si. Ilan ba ang First Lady? Parang dalawa, unlimited yata. Naramdaman mo? Hindi. Yun. Ako hindi ko rin naramdaman. Hindi, Ito, isa lang ang hindi. First Lady, nararamdaman mo. Masipag pa. Diba? Masipag, matalino. Pero tandaan nyo yung sipag ni First Lady na yan, senior na yan baka kala nyo, hindi pa yung senior. Correct. Senior na po yan, pero ganyan pa rin po siya kasi pag wala lang talaga sa itsura niya na senior. Kasi sa unang tingin mo, parang kasing edad lang ni Yayam eh. Totoo, 50. Correct. At itong likha, baka makalimutan ko, no? Itong likha na to, i-partner lang to ng series of activities para sa nalalapit na Independence Day. Yes. Kasi sa June 12. Dahil June 12 po ang ating Independence Ang Day. Intramuros Administration, napakarami po silang plano. Basahin ko na lang medyo marami kasi. Ayan. Yung likha 4, parte yan ng selebrasyon na pangungunahan ng opisina ni First Lady, again First Lady, no? At ng Intramuros Administration. Nandyan din po yung launching ng Intramuros app. Yan, maganda rin kasi maging familiar tayo. Ano yung mga attractions, mga pwede natin gawin dyan sa Intramuros. May mga cultural shows po, yung Dalaw at Sayaw, Sentro Entablado, Zarzuela. Yan yung sinasabi natin bigyan ng platform yung mga artists natin. Saan sila pwede mag-perform? Saan sila pwedeng mapanood? Living Museum, may mga street bazaar at may mga free guided tour. Yan yung sa mga activities na gagawin. Yan yung napabayaan kasi nung mga dati, no? Yung mga ganyang mga ng Pilipino, yung culture natin, yung mga talent natin sa mga ganyan. Totoong pinabayaan. Kasi hindi mo siya pwedeng i-disregard kasi equally important din siya as our economy. Diba? Imagine mo, creative industry, kailan lang naman sumulpot yan Kasi hindi natin nare-recognize na maraming mga artist na napapabayaan. Marami nag-i-excel sa ibang bansa, sa mga fashion show lang. Minamata lang natin. So, kapartner, meron pa pala tayong takbo para sa West Philippine Sea. Sige, last topic natin ito. Huli na yung kalikay. Last na. Dami natin topic, no? Ito, takbo para sa West Philippine Sea. Ito, mabilisan lang din ito. Ano ba yan, partner? Bigyan mo nga kami ng... Itong takbo para sa West details? Philippine Sea, every year ginagawa natin ito Parang pang-apat na ata ito Pang-apat o pangatlong event na to. Para sa mga interesado po na magpakita ng suporta para sa ating West Philippine Sea, pagkakataon nyo na po yan. Makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea. Kailan ba yan? Yan. July 27 na yan. Araw po ng linggo dyan sa Quirino Grandstand. Dapat nandyan tayo. Pwede. Bakit ba kailangan mag-join dyan ng Filipino partner? Importante na maging parte tayo dito kasi pagpapakita ng suporta yan. Atin ang West Philippine Sea. Ito po ay usapin ng ating soberanya. Hindi dapat ito maangkin, hindi dapat ito makuha ng kahit na anuman pong bansa. Tama. So, napakaganda ng ginawa na to ng Coast Guard na to. Diba? Actually, last year ko pag gusto sumama dyan Ang tanong, kaya mo ba tumakbo Yun ng ang mahaba? problema, hindi ako nagising na maaga. July pa naman yan, mag-practice pa Pwede tayo. pa mag-training kasi may 3 kilometers. Bukod sa late riser talaga ako, no? Sabi kasi matulog Pwede siguro, sir. Mukhang 3 mahirapan akong kilometers. sumabay, tumakbo. 3 kilometers. Malayo yun, malayo. Pero laban ako sa fast walk siguro kasi mabilis ako maglakad Yung Pwede 3 kilometers walking, kaya ko yan. 1 hour naman ang within yung 3 kilometers, matapos mo siya ng 1 hour, may makukuha Sisikapin ko Sa yan, tingin mo, ito kaya si Kuya Germs, ilang kilometro pa kaya takbuhin na ito? Medyo mas fit pa sa akin Oo. Baka talunin pa ako. Kaya pa ng 5 kilometers yan. Kahit sa tingin mo, kahit 5, walang pahingahan, hindi pa pagod yan Hindi nga mukhang 60s Hindi. 60 na ba yan? Mukhang mas matanda pa ako. Oo, 60 ka na pala. Okay, registration is now open. Pwede po kayo mag-advance registration. May 3 kilometers, may 5 kilometers, and by 10 kilometers. I-check nyo lang ka-coffee. Comments. Ayan, sige, magbasa tayo ng mga comments. Magbasa tayo ng maraming Sabi ni comments. Melody Vlogs,
ang First Lady Lisa Marcos maganda na at mabait pa. Ay, totoo At po yan. matalino pa talaga. Hindi lang Very matali, magaling pa. Matalit, Diba? magaling. Totoo yan. Maria Estrella Platique, our First Lady ay simple lang, God bless. Ay, correct. Walang arte-arte sa katawan, di ba? Okay, Corazon Noble Jonela. Good job mga idol. Nakakawala ng stress manood sa inyong tatlo, walang fake news. Wala Yes talaga. po. Gaya po ng sinabi ko, kung di nyo narinig ang aking sinabi nung kanina, no, ayaw na po namin ng mag-debunk ng fake news dahil na-stress na po Gaya kami ng niyan. sinabi ko Ang kanina. gusto po namin, no, sa bawat fake news na ibabato sa ating Pangulo at sa kanyang administrasyon, kasama na sa First Lady, tutumbasan po namin ang 3-4 na accomplishments. Ayan, nakikita nyo yung mukha ni Yayam, nakapokus yung camera sa kanya. Focus nyo kay Yayam. Yung camera, yan, nakikita nyo ebidensya na hindi na nagpe-fake news. Totoo. Fresh. Nabawasan Partida. yung wrinkles ko. Nabawasan yung wrinkles ko. Partida, hindi pa ngumingiti masyado yan, ha? O, basta tayo. Imelda Angeles, masyado nilang minamaliit si FL. Laking tulong niya sa mga cottage industries. Pati yung Intramuros inayos. O, yun na nga eh. Tama. Nakuha Diba? agad ni Ma'am Imelda Angeles. Oo, ang galing nito ni Imelda Angeles mag-comment. Tama. Detalyado. Ito, si Mabel Pastolero. Wow, yan ba yung walang proyekto? Ang bait pa ni First Lady Liza. Masariling gawain, magandang banding sa mag-asawa at nagtutulungan. Correct. Actually, Yung nakita tagumpay- natin nung Trinoma, Oo. grabe. Talagang ideal model family no na dapat tularan. Yan yung wala Saka yung dati. inspiration na ipoprovide nila sa ating mga kababayan. Yan yung wala nga dati. Partner, yan yung wala dati. Kasi naman, madami. yung tagumpay ng presidente, hindi lang niya tagumpay yan. May babae sa likod niya, may asawa sa likod niya, may mga anak. Sabi ni Cora Likod niya. Tolentino, God bless our First Lady Marcos. Dapat talaga, Correct. ipanalangin natin si First Lady. Next. So, teka, meron pa tayong 5 minutes ha. Pwede ubusin natin sa mga comments at sa mga shoutout. Sige. Maganda yan. Tama. Basa. Miss Maria Plateki, no? Nakita ko yung Pasig River, sobrang ganda po. Correct. Kaya proud ako talaga. Totoo po yan, nakaka-proud po talaga. Actually, yung father ko sa yung brother ko, sinama ko dyan sa River Esplanade, no? Siguro, nung una pa lang, nung first phase pa lang nung development, at sila mismo namangha talaga sa ganda ng Pasig River Esplanade ngayon, no? Lalo na ngayon, pag nakita nyo, may mga halos kumpleto na, mahaba na yung nagawa, tapos may mga kainan, na. May kainan na, no? Pwede ka talaga mag-relax. Sabi ni Mabel Pastolero, tama po yan. Si PBBM lang ang tatak Marcos na proyekto na nagawa, kaya po mga bulag lang ang may sabi na wala po siyang proyekto na nakikinabang rin naman sila. Dilis lang yun. Dilis lang yun. Dilis lang yun nagsasabi na walang proyekto kasi manood lang kayo dito eh. Napakaraming proyekto eh. Shoutout from Japan. Yan. Xing Wangxi. Hindi mabasa yung pangalan mo. Kawagiri Arona. Yan. Shout out naman po from Japan. Hi ma'am, di namin mabasa yung pangalan mo dahil... Kumbawa. Shoutout po sa inyo. Wala dyan sa Japan. Oo. So sabi ni Melody Bagsole, napakarami ng magandang nagawa ni PBBM para sa bansa at mamamayang Pilipino. Lalo na yung 20 pesos na bigas para at police visibility. Pwede ba ako mag-shoutout sa mga kaibigan ko? Sige. Shoutout po sa aking mga kaibigan at sa aking tatay. Dad, hello. Engineer Edison Gakula. Hello po. Tapos yung kaibigan ko si Ricky, si Sox, si Ferdy, si Raul, si Ethan. Saka si Randy, kamusta po kayo dyan? Sila Lucci, sila Ai, no? Sila yung mga kaibigan ko dyan sa Barangay Pansol. Kamusta po kayo lahat? Sige, basa tayo ng comment mula kay Shin. Nakaka-proud talaga ang ating mahal na Presidente at First Lady. Nakaka-proud maging Pilipino sa panahon natin ngayon sa Pilipinas kasi napakaganda ng mga improvements, napakaraming development na in the coming months, in the coming years, mas mararamdaman pa natin. Sabi ni Fe Diamante Ildefonso, mula umpisa, day 1 nyo, lagi akong nakaabang. Wow. Kasi sa totoo lang, nabubuhay ako araw-araw sa mga fake news. Pero this time, no fake news. Lagi kong inaabangan si Idol Kakopi. Oh, thank you. Thank you, Ma'am Fe. Thank you. I-focus mo kay Kakopi. Wow. Pareto, focus mo kay Kakopi. Medyo nag-blush ako ng konti dun. Yan, focus nyo. Ang gwapo kaya ni Kakofi. Basta walang fake news. Yan. Gagawa po tayo lahat pag walang fake news. Next. Closing na daw. Wala na comments. Wala. Ito, last. Basahin natin lahat ng pwede natin basahin. Jerim, tama ba? Jerim Cuelo.
totoo lang yan, lang ang presidente na sinasali sa aking panalangin. Wow, Oh, imagine tama mo, ha? po. Actually po, lahat tayong mga Pilipino, no, kung mahal natin ang Pilipinas, dapat po dasal natin ang ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. basa. Oy, pogi ni ka-coffee ngayon. Wow, ngayon lang. Grabe. Ma'am Jelia Cesaro, thank you po. Kaya salamat po sa tatlong gwapong host vlogger, si Mabel Pastolero. Oy, thank you. Yan, mga kabibim, nakita nyo yung episode 3 namin ngayon dito, aming programa. Talagang napakarami yung matututunan na mga proyekto ni PBBM na hindi masyadong nababalita at hindi alam ng ating ibang mga kababayan. So yan, huling panalita. Mga ka-BBM, no, gawin nyo pong habit na ang panonood sa aming vlog dahil every week po talagang magkakaroon kami ng podcast, no, tungkol sa mga nagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga kabinete, no. Next week po, no, posibleng ang aming guest po ay si Secretary Vince Dizon ng DOTR. Wow. Isa sa pinakamagaling na secretary ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya abangan nyo po yan. At of course, follow nyo po kaming tatlo. No? Sa akin, Yayam Dizon po, follow nyo po yung aking account sa Facebook. No? At i-share nyo lang po palagi ang aming mga post, lalong-lalo na po itong Salamat PBBM Podcast. Copy? Ay, correct. Salamat PBBM. Marami tayong ka-coffee na nakikinig. No? Make sure na naka-follow na po kayo. Palambing lang kami ha. Palihog ba? I-follow nyo na po yung Facebook page ng Salamat PBBM. Of course, yung mga kasama natin dito sa programa, hindi magiging successful itong event na to kung hindi natin kasama si 31 Million Movement. Ayan, i-follow nyo na rin po yung kanyang Facebook page. Si Mark Ian. Paki-follow po, Mark Ian po. And I-follow of nyo course, si Kuya Germs Estrada na lagi nakasuporta po sa atin. Simula from the very beginning until now, todo-todo po yung suporta sa atin. Very supportive. So, inuulit namin mga ka-BBM, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayon, sa lahat ng mga nag-share ngayon, at sa lahat ng mga sumuporta ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. O, may babasahin pa ba tayo ito? Ang ganda rin yung message ni Ms. Tess. Tess. Ang sinasabi niya kasi, very informative daw itong programa. Ay, di, totoo naman. Totoo naman talaga yun. Correct. Totoo naman talaga yun. Yan, thanks for your program. Very informative. Mabuhay po kayo. Sabi ni Tess Fernandez sa Hagon. Yan nga po yung sinasabi namin na etong podcast namin ng Salamat PBBM para sa inyo, para malaman po ninyo yung trabaho ng ating presidente. Kasi naniniwala kaming tatlo, sa pamamagitan nito, matatabunan yung mga fake news laban sa ating presidente. So muli, ako po si Palerista TV at buwabati sa inyo ng magandang gabi. Huwag niyo po kakalimutan, follow ang aking FB page at YouTube channel. At sa lahat ng mga followers ko na sumusuporta sa akin, maraming salamat po. Ka-coffee. Ayan, thank you sa lahat ng crew kasama natin dito sa studio. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin, pagiging pasensyoso sa amin para maging successful po yung programa na to. Yung mga nasa Facebook, make sure na naka-follow na po kayo sa ating Facebook page Ka-Coffee, YouTube Ka-Coffee, nasa TikTok Ka-Coffee na rin po. Yum. Thank you mga kayaya, mga ka-BBM. No? Kung hindi nyo po napanood ng buo itong aming live podcast, pwede nyo pa rin po i-replay. Panoorin nyo po at i-share pa rin po natin. No? Maraming salamat po. Follow me, Yayam Dizon. So maraming salamat po. Muli, ito po si Palerista TV. Nagsasabi sa inyo ng maraming salamat sa inyong suporta sa amin at sa ating presidente at sa gobyerno natin. Salamat po. Magandang gabi. Bye.